Hindi, ito sobra to eh. I mean, sagad sa buto to. Kung sana, ang sinasabi ni Anjo, may kabit ang presidente, yon pwede mong ipagtanggol. Weird pa nga kung i-connect mo pa kahit kuwari. Assuming na sinabi ni Anjo na si Marcos may kabit. Oh. Tapos ipinagtanggol ni Yusek Castro. Okay lang, okay lang. Kasi amo niya yung presidente yun eh. Yun yung amo niya, yung nag-appoint sa kanya. Okay lang, pagtanggol mo. Pero yung i-connect mo pa kay BP Sara Duterte ay isang malaking katarantaduhan. Isang malaking kagaguhan. Ika nga. Ito matindi. Wala nang kinalaman kay Marcos. Pinakialaman mo pa. It's a separate branch in the government. Tapos, ikinunik mo pa kay BP Sara Duterte. Anak ka ng weteng talaga. Gago! Ito talagang patunay na merong obsession itong babaeng to sa mga Duterte. Ewan ko, ikaw, nagtatanong lang ako sa'yo. Ikaw ba, Yusek Castro, nag-apply ka ba sa mga Duterte at tinanggihan ka nun? At sobrang bitter mo sa mga Duterte? Kasi dati sumisip-sip ka eh. Oh, may mga video ka na ayaw mo si Marcos nga eh. May video ka na pinupuri mo mga Duterte, ayaw mo kay Marcos eh. Tapos suddenly bigla ka naging tagapagsalita nila. No? Tagapagsinungaling pala nila. Tapos grabe yung tira mo. Ako, alam mo, nagdududa tuloy ang taong bayan eh. Kasi alam naman natin kung sino yung talagang galit na galit kay BP Sara Duterte, di ba? Nung panahon na nag-aaway sila ni Marcos noon. Di ba? Sino? Ang ikikwento nun, si Lisa Marcos, di ba? Yung asawa ni Bongbong. Oh. Kaya tuloy, ang tanong ng taong bayan ngayon, ito kayang si Yusek Claire, baka naman kinuha ito personal ni First Lady para i-appoint kita ha. Pero ang trabaho mo lang, birahin mo lang ng birahin araw-araw ang mga Duterte. Lalong-lalo na si BP Sara Duterte kasi tuwan-tuwa yung asawa ko dun. Gago! Basta, i-appoint kita. Maganda yung appointment mo, sisikat ka dito. Magkakaroon ka na ng mga kliyente mo pagtapos nito. Termino mo. Magkakaroon ka, sikat ka na. Malalagpasan mo yung kaibigan mo na nagtitirahan na kayo ngayon. Kasi dating kaibigan ni Atty. Libayan to eh. Ganun sila nun. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Malaking issue ito eh. Di ba? Sobrang laki na talagang kailangan pakialaman ng Malacanang. Gago! Ganito katindi itong issue na ito. Talagang it's a nationwide approach. It's a nationwide that can really affect the country. Pakinggan po natin. Ito yan. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Nako po, patay tayo. Okay ba sa iyo, Tito Sen? Ano? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Patay tayo. Sabihin mo lang, Tito Sen, at ano ko na, ibabox reveal ko na. Nako po. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Ako, kilala ko. Ay, di ko alam. May hula ako kasi may nagkwento sa akin kanina. May nagkwento sa akin kung sino yun. Naku po, mamaya papahula ko sa inyo. At ang makahula ng tamang sagot, merong premyo. Ano? Kayo na ang reyna at hari ng mga chismosa. Gago! Oo. Mamaya. Sige lang, banatan nyo lang ako. Ay, binabanatan kita. Binabanatan kita. Anjo, walang niya ka. Hayop ka. Banatan daw siya. Ilalabas niya yung kabit ni Soto. Banatan natin si Anjo, Mga kababayan, pwede ba banatan natin si Anjo? Araw-arawin natin siyang banatan para ilabas niya yung kabit di umano ni Soto. Marami pa akong ilalabas. Ayan, banatan natin si Anjo. Anjo, walang niya ka, animal ka. Ilabas mo na yung kabit. Anong date ngayon? 2025.
Sino daw yung kabit? Gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, na Tingnan natin yung clue, ha? gusto mo talagang laglagan? Sabihin ko sa inyo kung... Ayoko na. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung... Naku, 2013. Basta ako. Ayoko sabihin. Gago! 2013. Okay, that was ilan taon din yun mula ngayon, 25 na ko. 2013. Merong umalis sa Bulaga nung mga panahon na yun. I-google ninyo. At etong tao na ito ay di umano. Ha? Naging issue na nun. Ako, nakita ko kaganina eh. Ginugel ko eh. Lumabas. Ayop yan. Sige nga, kung kilala ninyo, i-comment nyo nga dyan. Tingnan ko kung mahulaan ninyo. Umalis ito sa Itbulaga ng bigla-biglaan noong 2000 and ano. Dahil daw di umano ay nakalunok ng pakwan. Gago! Tapos napag-google talaga ako. Tiningnan ko kung ano yung pakwan na nalunok niya. Siyempre lumabas yun, di ba? Yung pakwan na nalunok niya, lumabas. Tiningnan ko kung anong klaseng itsura nun. Pakwan na yun. Kung sinong kamukha. I-google ninyo. Chismosa ka, banat ba ya? Hindi. I-google ninyo, tingnan ninyo. Ano ka? Mayor to. Ayoko na. Banat bay, ba't mo naman sinabi kanina national issue yan? Yung sinabi ni Anju na yan. Ha? Bakit mo naman sinasabing national issue? National issue po yan. Alam niyo kung bakit? Pinag-aksaya ng Malacanang. Gago! Sinagot ng tagapagsinungaling ng Malacanang si Anjo. Ganong national concern ito. This is it's a national issue. Kaya mismong tagapagsinungaling ng Malacanang ay sinagot si Anjo. Ayan sabi. Ay, sorry, hindi yan. Ayan. Ayan Hindi na. Yeah? Anjo Ilana, binira ni Yusek Castro, walang kredibilidad, nangangamoy DDS. Ang inalahat na lang DDS. Sino ka ba? Ipakita mong totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang credibility. Gago! Mantakin mo. Ha? Ang issue si Soto. Hindi naman issue si Marcos. Diba? Sumagot ka, Castro, kung ang issue ay yung amo mo. Ang amo mo si Marcos, hindi si Soto. Ang bihira ka, oo. Si Soto na ba nagtatrabaho ka na ba ngayon sa Senado? Ikaw na ba ang tagapagsinungaling ng Senado ngayon? Pati ba naman niya sinasawsawan mo? Alam mo, ito lang, nung nabasa ko to, akala ko fake news. Walang biro, akala ko talaga fake news kasi ako maingat ako sa fake news. Ayoko yung fake news eh. Pag may talaga, ginugoogle ko talaga, hinahanap ko yung talagang source. Hindi lang yung basta shinare ng isang tao, yun na yun. Hindi, hinahanap ko talaga bang nangyari, sinabi ito, talaga bang lumabas to sa balita. Ako hinahanap ko talaga ito, sabi ko, pambihirang buhay. Totoo pala. Natawa ako eh. Sabi, seryoso ka ba Yusek Castro? Pati ba naman yung issue ng mga kabit, ikukunik mo pa rin kay Duterte? Gago! Grabe yung obsession nito. Ano yung pag tumatay ka, ay, kasalanan ni Duterte to, mabaho. Ganun. Pati pag tayo mo, baka ikunik mo sa mga Duterte. Di ba? Kasi ito, pati ito, dinikit mo pa talaga kay BP Sara Duterte to. Obsessed na obsessed ka kay BP Sara Duterte.
Hindi, ito sobra to eh. I mean, sagad sa buto to. Kung sana, ang sinasabi ni Anjo, may kabit ang presidente, yon pwede mong ipagtanggol. Weird pa nga kung i-connect mo pa kahit kwari. Assuming na sinabi ni Anjo na si Marcos may kabit. Oh. Tapos ipinagtanggol ni Yusek Castro. Okay lang. Kasi amo niya yung presidente yun eh. Yun yung amo niya, yung nag-appoint sa kanya. Okay lang pagtanggol mo. Pero yung i-connect mo pa kay BP Sara Duterte ay isang malaking katarantaduhan. Isang malaking kagaguhan. Ika nga. Ito matindi. Wala nang kinalaman kay Marcos. Pinakialaman mo pa. It's a separate branch in the government. Tapos, ikinunik mo pa kay BP Sara Duterte. Anak ka ng weteng talaga. Gago! Ito ang talagang patunay na merong obsession itong babae ito sa mga Duterte. Ewan ko, ikaw, nagtatanong lang ako sa iyo. Ikaw ba, Yusek Castro, nag-apply ka ba sa mga Duterte at tinanggihan ka nun? At sobrang bitter mo sa mga Duterte? Kasi dati sumisip-sip ka eh. Oh, may mga video ka na ayaw mo si Marcos nga eh. May video ka na pinupuri mo mga Duterte, ayaw mo kay Marcos eh. Tapos suddenly bigla ka naging tagapagsalita nila. No? Tagapagsinungaling pala nila. Tapos grabe yung tira mo. Ako, alam mo, nagdududa tuloy ang taong bayan eh. Kasi alam naman natin kung sino yung talagang galit na galit kay BP Sara Duterte, di ba? Nung panahon na nag-aaway sila ni Marcos noon. Di ba? Sino? Ang ikikwento nun, si Lisa Marcos, di ba? Yung asawa ni Bongbong. Oh. Kaya tuloy, ang tanong ng taong bayan ngayon, ito kayang si Yusek Claire, baka naman kinuha ito personal ni First Lady para i-appoint kita ha. Pero ang trabaho mo lang, birahin mo lang ng birahin araw-araw ang mga Duterte. Lalong-lalo na si BP Sara Duterte kasi tuwan-tuwa yung asawa ko dun. Gago! Basta, i-appoint kita. Maganda yung appointment mo, sisikat ka dito. Magkakaroon ka na ng mga kliyente mo pagtapos nito. Termino mo. Magkakaroon ka, sikat ka na. Malalagpasan mo yung kaibigan mo na nagtitirahan na kayo ngayon. Kasi dating kaibigan ni Atty. Libayan to eh. Ganon sila nun. Magano sila nun. Talagang puri, todo-todo ng puri si Libayan dito eh. Binild up ni Libayan dito eh. As in, ganon sila nun. Ewan ko ba't anong pinagkasamahan ninyong dalawa. Pero ngayon, todo-todong away na sila ngayon. Oh. Bakit? Naiwan si Libayan? Di nabigyan ng pwesto? Yung bandahilan kung bakit aaway kayo ngayon? Ewan ko Hindi, napapatanong ang taong bayan dyan eh. Napapatanong ang taong bayan bakit Dati kasi kilala to eh. Pareho silang basher ng mga tulpo. Ngayon, biglang nasa kampo na ni Marcos ito. Tapos biglang pinagbabanata ni Atty. Kabutas. Tapos yun, away na sila ngayon. Tapos sinasabi nung iba, uy, wag mong inaano yan si Atty. Libayan. Maka Duterte. Hindi maka Duterte yan. Ayan na naman kayo eh. Marami sa inyo noon, madaling maloko, no? Naging anti-Marcos lang, maka Duterte na. Maraming ganyan eh. Huwag kayong magpapaloko. Marami dyan. Kasi sikat ngayon, o pasikat, alam naman natin sikat ang mga Duterte. Alam natin malakas ang impact ng mga Duterte supporter. Talagang organic kasi ang followers ng mga Duterte. And most of them, hindi sila nagrarally, nandyan lang sila, nakatutok sa social media. So dumadami mga followers ng mga nag-quote-unquote Duterte sa pagbablog. At lahat ng mga anti-Marcos lumalakas. Lalo na pag dumikit sa mga Duterte. Kaya ngayon maraming gumagamit. Maraming sumasakay sa side ng mga Duterte. Huwag ingat kayo dyan. Kasi, bakit ko sinasabi mag-ingat kayo? One day, pag nakita nila na may pagkakataon ng kumalas, babanat ng todo yan. Sabi ko sa inyo, itaga mo sa bato, nakita ko na yan. Ang daming ganyan. Nagginamit lang mga Duterte, sumikat, nagkaroon ng maraming followers, as eventually, bumitaw. Bakit? Hindi naman kasi talaga mga lehitimong Duterte supporter. Sinakyan lang kayo para dumami yung kanilang engagement. Pera-pera. Maraming ganyan ngayon eh. Maging mautak naman po tayo. Kung hindi pera, gusto lang ng kasikatan, fame. Maraming ganyan. Ingat kayo. Yun ang sinasabi ko lang ha. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw.
Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.